Bago tayo magsisimula, lahat tayo mukhang manalangin. Mabaging aming dakilang amang Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng oras na ito upang makapakaral ng inyong banal na salita. Sa pangitan ng inyong dakilang sakripisyo at pagtsatsaga tungo sa amin, kahit kami po ay mga miserableng makasalanan, kami po ay naligtas ng lubos mula sa walang hanggang kapahamakan. Dahil sa inyong patuloy na pagkabay sa amin, ngayon araw, kami po ay nakatipon sa lugar na ito sa inyong harapan. Kaya mula sa simula hanggang sa wakas, gabayan niyo po kami sa oras na ito sa pangitan ng inyong Espiritu Santo. Nalalaman po namin na inyong ikalawang pagbabalik ay malalapit na. Kaya po, pakitulungan niyo po kami upang maibagi ng inyong ebanghelyo ng mabuti para sa inyong kaluwalhatian. Ito po ang pasimula hanggang sa wakas. Nagtitiwala kami sa inyong pagkabay sa amin sa oras na ito. Idinalangin namin ito sa pangalan ng Panginoon Jesus na nagmamahal sa amin. Amen. Okay. Buksan po natin ang Biblia, Lucas chapter 16. Verse 19, hanggang 31. Okay. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Mayroon isang taong mamayaman na nagsusuot ng kulay ube at pinong linyo na nagpipista araw-araw sa maraming pagkain. Sa kanyang pintuan ay nakahandusay ang isang pulubi na ang pangalan ay Lazaro, ang puno ng mga sugat, na nangahangat na makakain mula sa mga nahulog sa hapak ng mayaman. Maging ang mga aso ay lumalapit, hinihimuraan ang kanyang mga sugat. Ang nangyari, namatay ang pulubi, siya ay dinala ng mga anghel sa kandungan ni Abraham. Namatay din naman ang mayaman ang inilibing. Mula sa Hades na kanyang pinakduruhasan ay tumingala siya, nakita sa malayo si Abraham at si Lazaro na kanyang kandungan. Ay siya'y sumigaw, ay sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin, suguin mo si Lazaro upang itubig niya sa tubig ang dulo ng kanyang darili, palamigin aking dila, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Subalit sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin niyo na sa inyong buhay ay tinanggap mo ang inyong mabubuting bagay, at si Lazaro naman ay ang masasamang bagay. Subalit ngayon, inaaliwi siya rito, ikaw ay nagturusa. Bukod dito, may isang malaking baging inilagay sa pagitan natin, upang ang mga magnanais tumawid buhat dito patungo sa inyo ay hindi maaari. Wala ring makatawid mula niyang patungo sa amin. At sinabi niya, kung gayoy, ipinapakiusap ko sa iyo, Ama, ang isigo mo siya sa bahay ng aking ama, sapagkat ako ay may 5 kapatid na lalaki, upang magpatotoo na sa kanila na hindi rin sila mapunta sa dakong ito ng pagturusa. Subalit, sinabi ni Abraham, nasa kanila si Moses at mga propeta, ayaw mo silang makinig sa kanila. Sinabi niya, hindi amang Abraham, subalit kung ang isang mula sa mga patay ay pumunta sa kanila,
sila ay magsisisi. Sinabi niya sa kanya, kung hindi nila pinapakinggan si Moses ang mga propeta, hindi rin sila mahihikayat kahit may isang bungangon mula sa mga patay. Sa talatang ito, meron pong dalawang tao. Isa sa kanila, sino po? Lazaro. Tapos si isa pa. Anong pangalan niya? Ha? Anong pangalan niya? Wala po, wala. Walang pangalan. Pero siya pa isang talagang mayamang lalaki. So una, inisip ng ibang tao na ito po ay isang talinghaga lang. Meron pong mga talinghaga ng Panginoon Jesus dito sa Bible. Kadalasan kung meron pong talinghaga, meron pong interpretation din po sa Bible, sa tabi nila o sa ibang libro. Pero dahil meron pong tao na may pangalan, yung pangalan niya ay Lazaro, kaya hindi kaya natin masabi na ito po ay talinghaga lang. So ito pang mensahe ng Panginoon Jesus nakabase sa totoong nangyari. Tapos yung taong ito, tinatawag si Lazaro. Tapos isa naman, mayayamang lalaki. Kadalasan sa Bible, yung mga hindi sumasampalataya kay Jesus, hindi ilagay ng Diyos ang pangalan nila sa Bible kasi yung buhay nila ay walang halaga sa pananaw ng Diyos. Kaya po, kahit siya pa isang mayamang tao talaga sa panahon yon, wala pong pangalan niya dito sa Bible. Okay. Si Lazaro po ay isang pulubi naman. Siya po ay isang mahalagang tao sa harapan ng Diyos. Kaya inilagay ng Diyos ang pangalan niya dito sa Bible. Kaya bilang liserta dito, kahit po siya ay isang pulubi lamang, alam po natin yung pangalan niya. Sa pangitan ng Biblia pala. Kaya una, ito po ay hindi talinghaga lamang, kundi ito po ay totoong nangyari. Totoong nangyari. Siguro sa inisip ko, ito pang nangyari sa panahon ni Jesus. Siguro nakita ni Jesus si Lazaro din. Yung mayamang tao, sabi dito, isang tao mayaman na nagsusuot ng kulay ube, ang pinong lino, kulay ube. Suot ng kulay ube, ito mahal na mahal po ito sa panahon yon. Tapos pinong lino, ito din po ay mahal. Tapos nagpipista paminsan-minsan, buwan-buwan po, hindi, araw-araw daw. Sa maraming pagkain. Maraming pagkain pa araw-araw. Ibig sabihin, hindi naman karaniwang mayamang tao talagang maraming ari-arian sa kanya. Tapos, siya pa isang tanyag na tao sa panahon yon, siguro. Hindi ko alam, politiko po siya o ano-ano. Basta, siya pa isang tanyang na tao. Kahit walang pangalan dito sa Bible, alam ng maraming tao kung sino po siya. Nagpipista siya sa araw-araw, kaya maraming mga bisita sa kanila araw-araw. Kaya po ito pa ang totoong nangyari.
Kaya ano pang lesson tungkol sa ano tong lesson mula sa yung mensahe ng Panginoon Jesus? Una yung Lazaro, yung pangalan, ibig sabihin ng pangalan ni Lazaro ay may ano po lesson para sa atin. Yung ibig sabihin lang Lazaro, God is my helper, o God has helped me. Sa Hebreo, Eliezer, gaya ng lingkod ni Abraham. Kaya po, ayon po sa talatang ito, saan po si Lazaro ngayon? Saan po si Lazaro ngayon? Saan po si Lazaro ngayon? Saan po? Sa langit. Sa langit o impyerno? Sa langit. Yung mayamang tao, saan po siya ngayon? Impyerno. Sa loob ng halos 2,000 years, nasa impyerno siya ngayon. And nasa langit po si Lazaro hanggang ngayon, siguro magpakailaman. So kaya po, si Lazaro palagi siyang umaasa sa Panginoon hanggang sa kanyang kabantayan. Tapos, siya pang isang taong naligtas. Kaya yung pamumuhay niya ay talagang, sa loob ng pamumuhay niya, talaga siyang nagtitiwala sa Panginoon hanggang sa katapusan, kaysa ganitong sitwasyon. Kaya sa bandang huli, sabi dito, verse 22, at nangyari, namatay ang pulubi, siya'y dinala ng mga anghel. Hindi naman isang anghel pala, mga anghel sa kandungan ni Abraham. Then namatay din naman ang mga mayaman, inilibing. Pero walang talata tungkol sa mga anghel na dumating sa kanya ng detalyado. Hindi naman siya pumasok sa langit, kundi pati sa tabi ni Abraham. Kandungan ni Abraham, ibig sabihin, magkaroon din po siya ng malaking gantimpala sa langit. So malaki po napakalaki pala yung mga blessing kay Lazaro. Kaya po, bilang isang taong naligtas, tayo din po ay dapat meron po tayong mga lesson mula sa nangyari po ito. So, panoorin natin ang isang video clip tungkol dito. Yung sound po, okay po ba?
Okay, nanon pa kayo ng mabuti? Okay po. Kaya po ito po ang totoong nangyari sa panahon ni Jesus. Siguro po. Pero ito din po ay nangyayari sa ating panahon, araw-araw. Kahapon din po, maraming tao nahulog sa impyerno, maraming tao namatay. Tapos ilang sa kanila ay nasa
kaharian ng Diyos na may walang hanggang kapayapaan. So kaya po yung sabi ng iba, nakita niyo po ba ang langit? Totoo po ba yung langit? Nakita niyo po ba yung impyerno? Kaya nagapunta ba kayo sa langit? Hindi pa, no? Nagapunta pa kayo bumisita pa kayo sa impyerno? Hindi naman. Kaya, kung ipapakita ng Diyos ang kanyang kaharian, ang impyerno sa mga tao, siguro magkaroon sila ng pananampalataya sa Diyos. Siyempre, hindi po ito posible, pero ibinigay ng Diyos ang mensaheng ito para makikita po tayo ng kung ano po ang langit, kung ano ang nangyayari sa langit ngayon at kung ano ang nangyayari sa impyerno ngayon. Kaya kahit hindi po tayo bumisita sa langit o impyerno, sa pamagitan ng salitang ito, malalaman po natin na kung anong nangyayari sa langit ngayon at impyerno ng detalyado. Kaya po, sa pamagitan ng talatang ito, kaya natin nakita kung ano ang nangyayari sa pagkatapos ng kamatayan ng detalyado. So Job chapter 18, verse 13 hanggang 14. Si Lazaro naman, nang siya'y namatay, isinugo ng Diyos ang mga anghel upang kunin yung kaluluwa ni Lazaro, pero walang libing sa kanya. Sa kanyang katawan, walang libing. Sabi ng iba, kung lumipat tayo sa ibang relihiyon, wala pong libing sa cemetery doon sa kanila. Pero alin pa ang mas importante? Yung libing po ba o pagkatapos ng kamatayan? Pagkatapos ng kamatayan, yung pang mas importante. Namatay din naman ang mayaman na inilibing ng mabuti. Maraming mga bisita din sa kanyang libingan. Ang problema, nasa impyerno po siya. Kaya anong nangyari sa mayamang taong ito? Dahil sa Job chapter 18 verse 13, dahil sa karamdaman ay naubos ang kanyang balat, lalamunin ang panganay ng kamatayan ang kanyang mga sangkap. Sila'y niluray sa torda na kanyang pinaktitiwalaan, siya'y dinala ng hari ng mga kilabot. Walang talata tungkol sa mga anghel na dumalo sa kanya, pero ayon po sa verse na ito, meron pong dumalo para kunin yung kaluluwa ng isang mayamang taong ito. Tinatawag ito, hari ng mga kilabot. Meron pong espiritu na dumating sa mga patay. Isa sa kanila ay mga anghel na isinugo ng Diyos upang dalhin yung kaluluwa sa langit. Isa pa naman, yung hari ng mga kilabot. Meron pong espiritu pala na nagtadala ng mga kaluluwa ng mga masama sa Hades. Kaya po paminsan naringing natin na nang dumating ang nang dumating na yung anghel na ito na mga kilabot, sumigaw sila kaya hindi nakikita yung hari ng mga kilabot, sumigaw sila.
Dati narinig ko din po na ganyan, na isang kilala niya ay namatay, bago siya ay namatay, sumigaw daw, "Huwag, huwag, huwag." Tapos bigla siyang namatay. Kaya meron pong mga nakita niya. Yung mata niya biglang lumaki, yung sumigaw siya, tapos patay na. Kaya po, sa pamitan ng talatang ito, malaman natin na kung anong nangyari sa mga tao nang siya'y mamatay ng detalyado, tapos anong nangyari sa mga kaluluwa pagkatapos ng kamatayan kaagad. Kaya po, kahit hindi po tayo bumisita sa langit at impyerno, malalaman po natin sa pamitan ng mensang ito, malalaman po natin kung anong nangyari doon ng detalyado. Sabi ng iba, kung bumisita sa impyerno langit, pwede akong mabuhay ng mabuti bilang Kristiyano kaysa noon. Kung ganito po yung iniisip po natin, tingnan natin ang mensang ito ng mas maigi, kasi ito pa ay katotohanan. Si Lazaro ay isang taong naligtas. Si mayaman, yung mayamang tao ay isang taong tumanggi kay Jesus hanggang sa katapusan. Kaya sa pamitan ng talatang ito, una, dapat maunan po natin ng mas maigi kung gaano kahalaga yung ating kaligtasan na natanggap natin. Kung gaano kahalaga yung kaligtasan nito sa mga kaluluwa. Yung isang taong mayaman, siya pa isang tanyang na tao sa panahon yon, pero hindi po yun importante sa kanyang kaluluwa. Kung tingnan po natin kung anong nangyari pagkatapos ng kamatayan nila, kanilang kamatayan, malalaman po natin. Pagkatapos ng ilang segundo, biglang naging iba na yung sitwasyon nila. Masyadong iba po yung sitwasyon nila kaysa noon bago sila ay namatay. Siya namang isang mayamang tao talaga. Sa paligid natin, meron pong ganitong mga tao, party-party, lakad-lakad, matuwing mga holiday, mga weekend, may reunion, mga family reunion daw, saan-saan, punta-punta. So akala nila yun pa ang masayang totoong pamumuhay. Pero ayon po sa verse na ito, yun pa ang pinakahangar na pamumuhay. Dahil binabalewala nila yung spiritual na bagay, spiritual na mundo. Bilang spiritual na nila lang. Kaya po, dapat siguraduhin natin yung ating kaligtasan. So, gaano kahalaga ito? Kaya tingnan po natin kung gaano kalaki ang kaibahan sa pagitan ng before and after death. So, akala natin, siya po ay pupunta sa langit. Sa panahon ng Panginoon Jesus, ayon sa karaniwang pananampalataya ng mga yung mga Israelita, meron pong ganitong mga mensahe sa lumang tipan, sa mga iba't ibang libro, ay yung mga yaman. Ito po ang blessing of God. Kung mabuhay tayo para sa Panginoon, kung mabuhay tayo ng matuwid, darating ang biyaya ng Diyos. Kaya po, sa panahon yon, ayon sa karamihan ng mga pananampalataya nila, yung mga mayaman, ito pang bunga ng biyaya ng Diyos. Kaya nang sinabi ng Panginoon Jesus, yung mga mayaman ay ang hirap daw sila nakapasok sa langit. Nang narinig nila ito, nagulat sila dahil akala nila yung mga mayaman, ito pa ay galing sa biyaya ng Diyos. Siyempre, kaya karamihan sa mga mayaman pupunta sa langit.
Kaya sabi nila, kung kahit mayaman na hindi nakapasok sa langit, paano po yung mga iba? Yung pang sagot nila. Pero mali pala yung paniniwala nila. Gaya ng alam po natin, ano pa ang gusto ng ibinigay ng Diyos? Yung mga material na bagay, yung spiritual na bagay. Alin pa ang gusto ng ibinigay ng Diyos sa atin? Physical o spiritual? Spiritual. Okay. Basta, ang mundong ito ay sinugo ng Diyos dahil sa kasalanan ng tao. Wala po tayong pag-asa. Yung lahat ng bagay ay temporary lang. Kaya po, akala nila, yung mayamang tao, siyempre, nasa langit. Pero ito pang shocking mensahe ni Jesus na yung napakayamang taong ito ay nasa impyerno pala. Kaya ngayon din, akala ng mga tao, pupunta sila sa langit. Pero, gaya ng nangyari sa Bible na ito, verse na ito, karamihan sa kanila nasa impyerno. So, sabi ng iba, wag kang siguro narinig ito din po ganyan, bakit lumipat kayo sa ibang relihiyon? Sabi ng iba, sila po ay pupunta daw sa impyerno kasi lumipas sila sa ibang relihiyon. Mga Katoliko lang daw. Siguro meron pong mga narinig ng ganyan. Pero sa totoo lang, ayon sa Bible, so ayon sa pananampalataya nila, saan sila pupunta? Impyerno. Kaya sabi ng Panginoon Jesus, konti lang po ay maliligtas, hindi maraming tao. Hindi maraming tao. Kumpara sa populasyon ng buong mundo, hindi maraming tao ay makapunta sa langit. Kaya akala ng maraming tao, siya pang relihiyoso, mabait, matuwid, mayaman, siyempre, sa langit siya pupunta. Pero nasa impyerno pala sila. Tapos sa mata nila, ay sigurado siya pumunta sa impyerno. Pero nasa langit pala sila. Sino po? Yung mga isang kriminal na ipinako sa krus sa tabi ng Panginoon Jesus. Anong sinabi ng Panginoon Jesus? Lucas chapter 23 verse 43. Sumagot siya, katotohanan sinasabi ko sa iyo, ngayon ikaw ay kasama ko sa paraiso. Sino po? Yung kriminal na ipinako sa cross sa tabi ng Panginoon Jesus. Saan po siya ngayon? Sa paraiso, langit. Sa panahon yun, halos lahat ng tao sa Jerusalem, inisip po nila, yung kriminal ito, pagkatapos ng kamatayan, 100% pupunta siya sa impyerno. Pero hindi pala. Kaya po, yung kaligtasan na natanggap natin ay napakahalaga. Tapos, dapat meron po tayong spiritual na pananaw mula sa mga kaluluwa sa palibot natin. Ayos na yung buhay nila, okay, hanggang sa kamatayan, yung libingan, maayos. Kailangan po, pero hindi po yon importanteng bagay sa totoo lang. Kumpara sa yung mga walang hanggang tadhana pagkatapos ng kamatayan, ganitong bagay ay maliit na bagay. Kaya inuusik ng mga tao sa paligid ng isang sister na, kung doon po kayo sa born again, walang libingan. Sinabi ng sister, kayo wala akong libingan, kayo yung bangkay ko sa dagat. Yung kaluluwa ko pupunta sa langit. Kukunin ng Diyos yung katawan ko. Babaguhin ng Diyos ayon sa Bible yung katawan ko na maluwahating itsura. Yung pang ating pananampalataya. Dapat meron po tayong ganitong pananampalataya sa harapan ng Diyos, sa harapan ng ibang tao, ayon po sa mensaheng ito na totoo.
Hindi, meron pong mga detalyadong papaliwanag tungkol sa yung mga kaluluwa sa loob ng impyerno ngayon. Nagsisi po sila ng lubusan, pero huli na. Nasa grabing sakit po sila ngayon, kay kanon, meron po silang alalahanin tungkol sa kanilang pamilya pala. Pero huli na po ito lahat sa kanila. Huli na po ito. Kaya, sa taktang panahon, at least, bago tayo mamamatay, bago ang isang tao mamamatay, dapat ayusin nila ang spiritual na problema. Pagkatapos ng kamatayan, kahit nagsisi sila doon, huli na. Kaya po, yun po ang ating tungkulin upang tulungan ng mga kaluluwa sa pangitan ng mga totoong mensaheng ito, sa pangitan ng katotohanan. Kaya po sabi ng Biblia, huwag niyong mainggit ang mga mayayaman sa mundong ito. Ayos na daw yung buhay nila, walang problema sa family, lahat, yung kalusugan nila okay lahat. Pero hindi po yun pangunahing bagay sa ating buhay. Pagkatapos ng kamatayan, so malaking kaibahan ay nakikita natin na hindi natin inahasahan talaga. Kahit sa loob ng Kristiyano, nakikita natin yung malaking kaibahan kaysa yung ating isip. Isa pang tanong naman, bakit si Lazaro ay kung ganon pulubi na? Ibig sabihin, lahat ng pulubi pupunta sa langit? Okay? Okay ba? Okay. Ako, pulubi ako, itaas ng kamay. Wala pulubi dito? Pulubi ako, itaas ng kamay. Meron po, pulubi. Mukhang hindi. Hindi ako pulubi, itaas ng kamay. Hindi ako pulubi. Kunti lang, yung mga iba naman. Malapit sa pulubi o ano ba? Okay. Tingnan po natin isang Bible verse, Ecclesiastes chapter 5, verse 15 hanggang 16. Ecclesiastes chapter 5, verse 15 hanggang 16. Kung meron po kayong Bible, buksan na lang po, Ecclesiastes chapter 5, verse 15 hanggang 16. Ecclesiastes chapter 5, verse 15 hanggang 16. Basahin po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Kung paano siya lumabas sa sinapupunan ng kanyang ina, gayon siyang muling aalis. Hubas siyang dumating, wala siyang anumang madadala mula sa kanyang pagpabagot, na kanyang madadala sa kanyang kamay. Ito man ay isang malupang kasamaan, kung paano siyang dumating ay gayon siyang alis. Anong pakinabang mayroon siya na gumagawa siya para sa hangin? Dumating po tayo sa mundong ito bilang pulubi. Alis po tayo sa mundong ito bilang pulubi, physical, lalong-lalo na kung hindi pa tayo ligtas. Pero kung ligtas na po tayo, naging iba na, no? Pero basically, ano po yon? Dumating tayo sa mundong ito, isang pulubi. So, alis po tayo bilang isang pulubi, lalong-lalo na physical o material sa mundong ito. Kaya, anong pakinabang mayroon siya
na gumagawa siya para sa hangin. Pagod na pagod, trabaho. So, bagay po kailangan trabaho, yung pang resulta ng sumpa ng Diyos dahil sa kasalanan ng tao. Kaya sinumpa ng Diyos ang mundong ito dahil sa kasalanan ni Adam, kasalanan ni Eva, meron pong pakturusa sa mga babae, mga sakit. Kaya po ito pang resulta ng mga sumpa. Dahil sa trabaho, kahit naging mayaman tayo, dahil sa maraming trabaho, mga negosyo, dahil naging mayaman tayo, walang halaga doon. Kung hindi po tayo mayaman sa Panginoon, kaya po, Matthew chapter 5, verse 1 hanggang 3, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa buntong, pagkaupo niya ay lumapit sa kanya ng mga alagad niya, binuka niya ang kanyang bibig. Tinuruan sila na sinasabi, mapapalad ang mga dukha sa espiritu sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mga dukha sa espiritu. Sa ipinakita ng isang missionary ang verse na ito sa mga isang kaluluwa na konting mayaman, nagulat siya nang nakita niya ang verse na ito kasi sabi dito, ang mga dukha, mapapalad ang mga dukha sa espiritu. Akala niya, yung mga mayaman, yung mga yaman sa mundong ito pang blessing of God. Sapagkat kanila ang kaharian ng langit. So, ano pang ibig sabihin ng dukha sa espiritu? Yung isang taong nangahangat ng mga espiritu na bagay dahil naunawan niya na hindi siya tunay na makukontento sa mga kahit anumang bagay sa mundong ito, material o physical, kahit emotional. Kaya yung isang taong nakahanap ng mga espiritu na bagay, sila pang mga dukha sa espiritu. Sa kanila ang kaharian ng Diyos. Kaya kung titingnan natin ang ating sarili din po, bago tayo naligtas, so ito pang nangyari sa atin, kahit papano, dahil naunan po natin na kaysa pamagitan ng Bible seminar o kaysa pamagitan ng ating buhay, walang kabuluhan ng mga bagay sa mundong ito sa silong ng langit. Kaya sa dukha sa mga espiritu, sa kanila po ang blessing of God, yung langit. Kaya si Lazaro, nasa langit po siya. Ibig sabihin, si Lazaro ay isang taong talagang ligtas. Hindi naman taong naligtas, siya pa isang, sa pananaw ng Diyos, siya pa isang mahalagang anak niya. Mahalagang anak. Kaya dinala niya si Lazaro sa kandungan ni Abraham. Kaya sabi ng iba, bakit si Lazaro ay pulubi? Kung ganon. Kasi sabi ng Biblia, gaya ng mga awit, chapter 37, verse 25, na ako ay naging bata, ngayon matanda na, gayon may hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan ni ang kanyang mga anak na mamalimos ng tinapay. Kaya sabi ng Biblia, hindi po pwedeng ganito daw, pero meron pong mga nangyari. Siguro, meron pong mga rason na katanggap-tanggap sa Biblia. Ano pang nangyari? So una, kahit sa ating paligid, nakikita natin yung ganitong sitwasyon. Dati po meron atong isang kilala doon sa Korea. Siya pa ay pasyente. Pasyente po. Yung isang paa niya ay wala na.
dahil sa cancer. Dahil sa cancer. Yung isang paa niya, wala na. Pero mabuti ang yung isang kapitbahay po niya ay ating sister. Kaya bago ang Graham Bible Seminar, ini-invite niya yung kapitbahay. Kaya inimbitahan din niya ang pasyente na ito na walang isang paa dahil sa cancer. Kaya umattend po siya sa Bible Seminar, naligtas po siya. Pagkatapos ng 6 months, patay na po siya dahil sa cancer. Kumalat yung cancer lahat sa kanyang katawan. So hindi naman siya pulubi, pero dahil sa cancer, yung sakit niya, sa mata ng ibang tao, kawa naman ito. Pero sa mata ng Diyos, kayo sa mata natin, siya po ay isa sa mga napakaswerte. Dahil ligtas na po siya. Dahil sa sakit. So ito pa ang mukhang negatibong bagay, pero ito pa ay malaking biyaya pala. Kung wala po siyang sakit na ganyan, saan po siya ngayon? Kung hindi pa siya ligtas, sa nibutan naman siya, pero kung patay na siya, nasa impyerno. Kay Lamentation, chapter 3, verse 33, panakahoy, chapter 3, Panakhoy, chapter 3, verse 33, sapagkat hindi niya kusang pinahihirapan o ang mga anak ng mga tao ay sinasaktan man. Meron pong purpose. Meron pong purpose. Gaya ng Isaiah chapter 38, verse 17, kaya basahin po natin ng sabay-sabay. Narito, tiyak na para sa aking kapakanan ay naktama ako ng malaking kahirapan, ngunit iyong pinigil ang aking buhay mula sa hukay ng pagkawasak, sapagkat iyong itinapon ang lahat ng aking kasalanan sa inyong likuran. Dumating na po yung mga pagsubok o pakihirap. Ano pang purpose? Upang iligtas ang kaluluwa. So dati po narinig ko po lang, meron pong isang tao na lumalakad patungo sa tulay. Bakit po? Para po siya nakpakamatay. Lakad-lakad siya patungo sa isang tulay. Sa tabi ng kalsadang ito, meron pong aming iglesia, yung ating church, doon sa Korea. Sa panahon nyo, meron pong mga Bible seminar. Tapos mula sa bintana, meron pong mga narinig ng mga mensahe, ang Biblia ay totoo, ang impyerno totoo. Dapat maligtas ka na. Yung mga taong ito na lumalakad patungo sa tulay, narinig niya po yung mga mensaheng ito. Kaya pumasok siya sa Bible seminar and nakaroon siya ng kaligtasan. Kaya bakit gusto niyang nagpakamatay? Siguro dahil sa mga maraming problema sa kanyang buhay na dumating. Pero dahil dito, naligtas po siya. Kaya ito pa ay malaking biyaya, no? Malaking biyaya. Tama po ba hindi? Tama po ba hindi? Tama po. Kaya yung mga nangyari kay Lazaro, siya pa isang naligtas, tapos dahil dito, makaroon siya ng malaking gantimpala. So hindi namin alam kung anong nangyari kay Lazaro. May nangyari po ba bago siya ay naligtas? O may nangyari po ba pagkatapos siya po ay naligtas? Basta sa panahon yun, grabe po ang pakuusik ng mga tao tungo sa mga mananampalatay kay Jesus.
kahit hindi pa sila ligtas dahil sila pa ay pumasok daw sa mga grupong ito, so naranasan din po nila yung mga grabing pag-uusik. Bakit punta kayo doon? Yung mga mananampalatay, yung isang taong namatay sa krus, sabi nila si Jesus ang Diyos daw, masama. Pero yung mga nakahanap ng katotohanan, tuloy-tuloy po sila sa Panginoon, tapos naligtas po sila, tapos kahit mabigat ang pag-uusik sa kanila, tuloy-tuloy pa rin sila sa pananampalataya. Kaya po, nagkaroon sila ng malaking gantimpala. Gaya ni Apostle Pablo, dumadaan siya ng maraming mga pag-uusik. Siya pang isang pariseo ng pariseo, siya pang isang matalinong tao sa panahon yon, tanyak na leader, kaya siya pang naging leader upang umusik sa mga Kristiyano pa, pero sa pangitan ng biyaya ng Diyos, siya pa ay naligtas, siya pa ay nagiging saksi ng Panginoon Jesus. Siyempre, dumating na po yung grabing mga pag-uusik sa kanya, pero hindi siya huminto sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya ito pa ay naging ang huling mensahe ni Jesus. Ikalang Timoteo chapter 4, verse 7. Ikalang Timoteo chapter 4, verse 7. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Nagipaglaban ako ng mabuting pakipaglaban, natapos ko na ang aking takbuhin, iningatan ko ang pananampalataya, kaya mula ngayon nakalaan na sa akin ang putong ng katuwiran, na ibibigay sa akin ng Panginoon ng tapat na hukom sa araw na yon. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman na nangahanga sa kanyang pagpapakita. Makipaglaban ako ng mabuting pakipaglaban. Natapos ko na ang aking takbuhin. Iningatan ko ang pananampalataya. So ano pang nangyari sa mga alagad ng Panginoon Jesus? Lahat po sila ay naging martyr. Yung background ni Apostle Pablo, maganda po. Siya pang isang Romano. Yung pamilya niya, isang mayaman din, pero nawala na po lahat. Pero sa halip nito, magkaroon siya ng dakilang gantimpala doon po sa langit. Nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban, natapos ko na ang aking takbuhin. Ingatan ko ang pananampalataya. Kaya mula ngayon, nakalaan na sa aking mga putong ng katuwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon. Kaya si Lazaro naman po, ito pang isa pang extreme case. Hindi ibigay ng Diyos kahit anumang material na bagay sa kanya hanggang sa katapusan, kaysa gina ng matinding pag-uusik. Doon po sa Hebrew chapter 10, verse 32 hanggang 34 po.
Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Subalit, alalahanin ninyo ang mga nakaraang araw, pagkatapos kayo'y maliwanagan, ay naktis kayo ng matinding pakipaklaban na may pagturusa, na kung minsan ay hayagang inilalantad sa pag-alipusta sa pag-usik, kung minsan ay magiging mga kabahagi ng mga magdaranas ng gayon, sapagkat kayo'y nahabak sa mga bilanggo, tinanggap ninyo ng buong gala ang pagkasama sa inyong mga ari-arian, palibhasay inyong malalamang na mayroon kayong isang pag-aaring higit na mabuti ay tumatagal. So ano pang nangyari sa kanila? Subalit, alalahanin ninyo ang nakarang araw nang pagkatapos kayo'y maliwanagan na. Pagkatapos sila po ay makarinig ng katotohanan ng kaligtasan. Pagkatapos sila po ay naligtas, so dumating na po kaagad yung matinding pag-uusik sa panahon yon. So pinapatay nila yung mga Kristiyano sa panahon yon, no? Nang miserable, inilagay nila yung mga Kristiyano sa loob sa mga grupo ng mga leon. Sinusunok nila yung mga katawan ng mga Kristiyano sa cross. Grabe po talaga yung pag-uusik sa panahon yon. Mas mahirap pa ito kaysa pagiging pulubi. Naktiis kayo ng matinding pakipaklaban na may pagturusa. Kasi dati po, yung Diyos nila sa Roma, yung Diyos nila ay Imperior. Yung hari ng Roma, siya po ang Diyos na sinasamba nila. Sabi nila, ako ang Diyos, parang ganon. Kaya yung pang symbol ng mga anti-Christ. Symbol ng mga anti-Christ. Kaya kung sinabi nila, si Jesus ang Panginoon, ito po ang illegal. Ito po ang kriminal. Political crime. Mas grabe po yung pagturusa. Kaya po, paminsan, pinalayas nila yung mga tao na sumasampalatay kay Jesus, pinalayas nila, kinuha nila yung bahay, yung lahat-lahat. Kung gusto nyo naging alis kayo sa lansangan ito. Alis kayo sa lungsod na ito. Kaya kung minsan nagiging mga kahabagi ng naktarasan ng ganyan, so sapagkat kayo nahabak sa mga bilanggo, tinanggap ninyo ng buong galak. Pero nagagalak po sila talaga dahil magkaroon sila ng walang hanggang yaman, walang hanggang kaligtasan. Palibhasay ninyong malalamang mayroon kayong isang pag-aring higit na mabuti ay tumatagal. Kaya po, tayo din po dapat tayo pa'y mayaman sa Panginoon. Lucas chapter 12, verse 16 hanggang 21. Meron pong sa Lucas po, meron pong mga isa pang talata tungkol sa isang mayamang tao. Gaya ng alam nyo, ito pang isang taning-haga talaga. Lucas chapter 12 verse 16. Magsalaysay siya sa kanila ang isang taning-haga. So, ang lupay ng taong mayaman ay namunga ng sagana. Iniisip niya sa sarili, anong gagawin ko? Sapagkat wala akong mapaklalagyan ng aking mga ani. Kaya sinabi niya, ito ang aking gagawin. Gigibain ko ang aking mga kamalik. Magtatayo ako ng mas malalaki. Doon ko titipunin ang lahat ng mga aking mga butil, mga pag-ari. So magkaroon siya ng mga renovation. Magkaroon sila ng mga bagong gawa. Busy-busy po sila, no?
Sa naubos na yung oras nila, dumating na yung araw ng kamatayan. Sasabihin ko sa aking kaluluwa, marami kang pag-aring makaimbak. Para sa maraming taon, mapahinga ka, kumain ka, uminom ka, magsaya ka, matanda na naman. Matanda na. Trabaho, kahit sa abroad, ano-ano. May bahay na, bago, matanda na. Subalit sinabi sa kanya ng Diyos, hangar, sa gabing ito, kukunin ang inyong kaluluwa. Kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inyanda mo? Wala. Wala sa kanya. Gayon nga, ang nakitipon ng kayamanan para sa kanyang sarili sa mundong ito, subalit hindi mayaman sa Diyos. Hindi mayaman sa Diyos. Kaya dapat tayo din pa ay naging mayaman sa Diyos. Tayo po ay bilang isang naligtas. Pagkatapos ng kamatayan, pagkatapos ng rapture, huli na, wala na. Yung chance, huli na. Kaya hindi po tayo nagsisi doon sa langit, huli na. Kaya Matthew chapter 6, verse 20, Matthew chapter 6, verse 20. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Kunti, magtipon kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit. Doon ang bugbog, ang kalawang ay hindi makapaninira, ang mga magnanakaw ay hindi rin makapasok, ni makapagnakaw. Mag-iipon kayo ng kayamanan sa langit. Kung saan walang insekto, kalawang, walang makapasok na magnanakaw, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. Kaya naman tungo sa Diyos. Kaya kailangan natin suriin yung ating buhay ng mas maigi, kasi nakikita natin yung malaking kaibahan sa pagitan ng before and after. Kaya po, yung mga isang mayamang tao, tanyak na tao sa mundong ito, alam ng halos lahat ng tao dito sa Pilipinas, parang ganitong tao na sa impyerno. Pero hindi alam ng kay sino pulubi sa pintuan, pero alam ng Diyos kung sino siya. Sabi ng Biblia, yung mga sinumang makagabumpaba ng tulad ng batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Matthew chapter 18 verse 4. Nakita niya yung isang bata. Tapos, sino mang magpapagumpaba ng tulad ng batang ito, siya po ang pinakadakila sa kaharian ng langit. Ang sino mang nakmamatas, ibababa. Sino mang magpapagumpaba, itataas. Paano tayo naging magpapagumpaba kung walang pananampalataya kay Jesus? Yung ito pang mangyari sa mga tunay na ligtas lang, okay. Nang tayo pa'y naligtas, naging magpapagumpaba tayo ng una sa buong buhay natin. Dati, sobrang yabang. Pero sa pamitan ng Biblia, naunan po natin kung sino po tayo sa harapan ng Diyos, kaysa ating sariling mata pa, bilang isang miserableng makasalanan, nakarapat-dapat sa walang hanggang kapahamakan. Pero ligtas na po tayo sa pangitan ng dakilang biyaya. Kaya, dapat tuloy-tuloy po tayo sa paglilingkod sa Panginoon na may mapabagumpabang loob.
Kaya meron pong isang mayamang tao, tanyag na tao sa mundong ito, pero meron pong mas mayamang tao at tanyag na tao sa langit. Kaya sinabi ng Apostle Pablo, Ikalawang Korinto chapter 6, verse 9 hanggang 10, verse 9 hanggang 10. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Waring mga hindi kilala, gayunman kilalang kilala. Tulad sa nanging alo, narito kami ay buhay. Gaya ng mga pinarusahan, subali hindi pinapatay. Ula sa nalulungkot, gayunman ay laging nagagalak. Tulad sa mga dukha, gayunman pinayayaman ng marami. Gaya ng walang pag-aari, gayunman meron po tayong lahat ng bagay. Dahil yung Ama po natin ay ang Diyos na lumikha. So kami ay talagang tanyak, sa totoo lang, ngunit hindi kinikilala. Laging kaming nasa bingit ng kamatayan. Ngunit buhay pa rin. Buhay pa rin tayo. Hanggang ngayon, parang nasa pagsubok po tayo, pero hindi pinapatay, katulad ng iba sa impyerno. May mga napapalungkot sa atin, ngunit lagi pa rin kaming masaya sa Panginoon, sa katotohanan. Kaya mahirap lang kami, pero marami kaming pinapayaman sa pangitan ng salita ng Diyos. Kaya po, so mahalaga po yung kaligtasan na natanggap natin, gaya ni Lazaro. Kaya talagang sa pangitan ng konting nalalabing panahon, talaga natin sikapin ang pagtupat ng kanyang kalooban sa pangitan ng ating sakripisyo o paglilingkod sa kanya kahit sa anumang sitwasyon. Kahit sa anumang sitwasyon. Okay, balikan po natin, Lucas chapter 16. Sa talatang ito, nakikita natin yung kung ano po ang nangyayari sa espiritual na mundo pagkatapos ng kamatayan ng detalyado. Nakita ng mayamang taong ito si Lazaro sa kandungan ni Abraham. Paano niya nakita? So sa tingin po namin, hindi ito po ay special na case. Hindi po ito nangyari palagi para para ibinigay ng Panginoon Jesus, Panginoong Diyos ang isang mahalagang lesson para sa atin. Ginawa ng Panginoong Diyos ng mga ganitong sitwasyon. So temporary, binuksan ng Diyos ang bintana para nakita niya si Lazaro. Paminsan ito pang nangyari, dinala ng kaluluwa ni Samuel, propetang Samuel, napatay na sa isang beses kay Haring Saul. Kaya nagulat na yung mga exorcist sa panahon yon. Tapos nang nakita na yung totoong kaluluwa ni Samuel, ikaw ba hari ng Saul? Sabi niya, bakit tinago niyo ang inyong
pangalan sa akin. And magkaroon siya ng takot, yung exorcist, ano? Kaya yung mayamang tao, talagang tanyag na tao sa panahon yon, si Lazaro talaga, sa mata ng Diyos, talagang mahalagang anak niya. Kaya kahit grabe ang sitwasyon na ibinigay ng Diyos kay Lazaro, sa totoo lang, isinugo ng Diyos si Lazaro sa mayamang taong ito para iligtas ang kaluluwa ng mayamang taong ito. Kung natatanong siya sa kanya na, "Hoy, anong nangyari sa iyo? Bakit nandito ka na?" Dahil sa pananampalataya ko, ganito. Pero nagtitiwala pa rin ako sa Diyos, umaasa ko sa Panginoon. Ay, ganun ba yan? Ikaw ba ang Kristiyano? So dahil sa pag-uusig, ganito pala, dinala nyo ito sa loob ng bahay ko. Bigay mo sa kanya yung pagkain. Bigay mo sa kanya yung gamot. Gusto kong narinig anong nangyari sa kanya, anong pananampalataya niya. Sana ito pang nangyari sa kanya, huli na. Kasi grabe po ang pag-uusig sa panahon yon, nang alam ng maraming tao sa kanila. Kaya po, ngayon huli na yung mayamang tao. Kaya anong sinabi niya? Nang nakita niya si Lazaro, talaga siyang nagsisi. Tapos, sabi niya, verse 24 po, siya'y sumigaw, sinabi, "Amang Abraham, nawa ka sa akin, suguin mo si Lazaro upang itubok niya sa tubig ang dulo ng kanyang darili." Hindi siya humingi ng malaking tubig, maraming tubig, mga 1 galon pa, kahit konti lang. Kasi alam niya na grabe ang kasalanan niya nagawa niya sa harapan ng Diyos. Hindi kaya niyang humingi ng maraming mga bagay ngayon. Palamigin ang aking dila, sapagkat nahihirap ako sa apoy na ito. Nahihirap. Sinabi ni Abraham, "Anak, alalahanin mo sa inyong buhay ay tinanggap mo ang mga mabubuting bagay. Si Lazaro naman, ang masasamang bagay. Kaya subaling ngayon, inaaliwis siya rito, ikaw ay nagturusa. Hindi ito kaya." Tapos, bukod ito, meron pong isang malalaking bangin inilagay sa pagitan natin. Kaya walang sino man nakatawi sa bangin na ito, kaya hindi ito maaari. Wala rin makatawid mula riyan patungo sa amin. Ibig sabihin, tapos na. Tapos na yung usapan. Kaya, sa mga karaniwang isip ng tao, siguro hanggang dito na lang yung usapan nila. Pero meron pa lang yung isa pang usapan na kamangha-mangha. Kahit nasa impyerno siya, alalahanin niya ang kanyang mga kapatid, mga family. Kaya verse 27, sinabi niya, "Kung gayoy, ipinapakiusap ko sa iyo, Ama, isugo mo siya sa bahay ng aking ama. Sapagkat ako ay may 5 kapatid na lalaki," siguro yung papa niya patay na, "upang magpatotoo sa kanila nang hindi rin sila mapunta sa dakong ito ng pagturusa." Kaya pala ganito pala yung isip ng tao sa impyerno ngayon. Paano naman tayo?
Oh. Parang ito pa ang isip ng mga ligtas, pero nasa impyerno siya. Kasi nakita niya yung impyerno talaga. Dahil nauna niya na ito pala ang katotohanan. Kaya sabi ng iba, para sa Christian living, kung meron pong program, ano pong program? Bisita tayo sa impyerno sa loob ng isang araw. Kung ganon, ang laki daw yung epekto ng Christian Living Seminar. So, kaya nyo papunta doon. Pero imposible naman ito. Kaya inihanda ng Diyos ang mensang ito ng detalyado para sa atin. Kahit hindi talaga tayo pupunta sa impyerno, malaman po natin na kung ano ang isip ng mga tao doon sa impyerno. Meron pong mga kilala nyo na sa impyerno ngayon. Anong isip po nila? Malaman po natin sa pamagitan ng mensaheng po ito. Huwag kang punta dito. Yung pang ibig sabihin ng mensaheng ito. Yung pang inisip ng mga tao sa impyerno. Isugo mo siya sa bahay ng aking ama. Sino po si Lazaro? Dati pa, isinugo ng Diyos si Lazaro sa inyong bahay. Dati pa. Ngayon, hindi kaya. Verse 29, subalit sinabi niya Abraham, nasa kanila si Moses, mga propeta. Sa madaling salita, meron pong mga Bible seminar doon. Hayaan mo silang makinig sa kanila. Abraham, ayaw nilang makinig. Alam ko na yon. Kaya kung meron pong mga tao na mula sa patay, kasi alam nila na si Lazaro ay patay na. Kung meron pong tao na mula sa patay, siguro narinig po nila. Sa totoo lang, yung pang ating unang session ng Bible Seminar tungkol sa near-death experience. No? Tama po ba? Near-death experience. Pagkatapos ng near-death experience lesson, meron pong naligtas? Wala naman. Kung umattend sila sa isang beses, kung umattend sila sa unang session lang, kaya nilang maligtas. Hindi naman, may pangalawa, pangatlo, pangapa, panglima. Ito pang minimum na proseso, minimum. Moses, mula sa lumang tipan, propeta hanggang sa bagong tipan, hanggang sa Apokalipsis. Minimum po ito, minimum. Kaya hindi amang Abraham, subalit kung ang isang mula sa mga patay pumunta sa kanila, hindi mo alam kung anong proseso kasi hindi pa kayo ligtas noon. Kung hindi nila pinapakinggan si Moses ang mga propeta, hindi rin sila mahikayat kahit may isang bumangon mula sa mga patay. Pero meron pong bumangon mula sa patay kasama ng Panginoon Jesus. Tayo pong mga ligtas. So yung mensahe natin ay mahalaga sa mga ibang kaluluwa, yung mga family, yung mga kapatid ng mga nasa impyerno. Kaya po, doon po sa Kawikaan chapter 24, verse 11, hanggang 12. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3 to 1. Iligtas mo silang dinala sa kamatayan, pigilan mo silang natitisod patungo sa katayan. Kung inyong sinasabi, narito, hindi namin ito nalalaman, hindi ba niya alam sa mga pusong tumitingbang? Siya ay nakbabantay sa inyong kaluluwa, hindi ba niya malalaman?
ang bawat tao ayon sa gawa niya ay hindi ba gagantihan? Iligtas mo silang dinadala sa kamatayan. Pigilan mo silang natistisod patungo sa katayan. Bigilan mo silang matitisod patungo sa impyerno. Iligtas mo silang mga kaluluwa patungo sa impyerno. Narito, hindi namin ito nalalaman. Kahit noon, hindi natin malalaman. Ngayon, alam natin ng detalyado sa pangitan ng mensahe ng Panginoon Jesus. Hindi ba niya alam ang sa mga pusong tumitingbang? Next time na lang, ang tigas pala yung puso nila. Siyang napabantay sa inyong kaluluwa ng mga naligtas. Ligtas na po tayo, hindi dahil sa ating mabuting gawa, hindi dahil sa yung ating mabuting ugali, kundi dahil sa yung biyaya ng Diyos lamang. Hindi ba niya nalalaman? Alam ng Diyos kung anong nangyari sa ating lahat. Ang bawat tao ayon sa gawa niya, hindi ba niya gagantihan? Ligtas na po tayo sa pangitan ng sakripisyo ng Panginoon Jesus at mga paktitiis, ang pagtsatsaga ng mga naunang ligtas ng mga kapatiran kahit sa galing sa Korea. Kaya po, magkaroon tayo ng mga puso ng mga mayayaman ito sa impyerno. Lalong-lalo na tayo po ay bilang isang naligtas. Siyempre, yung puso natin dapat mas mabuti kaysa yung taong mayaman sa impyerno dahil naunahan po natin kung ano po ang biyaya ng Diyos dahil natanggap natin ang katotohanan, yung kaligtasan, hindi katulad ng mayamang ito sa impyerno. Dapat meron po tayong mas malaking naalap na puso kaysa mga mayamang ito sa impyerno dahil alam po natin, dahil naunan po natin yung katotohanan. Kaya po, ikalang Timoteo, chapter 4, verse 1. Hanggang 2, basahin po natin ng sabay-sabay, 3-1. Sa harapan ng Diyos, 3-1, sa harapan ng Diyos ni Kristo Jesus na siyang hahator sa mga buhay, sa mga patay, sa pangitan ng kanyang pagpapakita at kanyang kaharian, inaatasan kita, ipangaral mo ang salita, maksika ka sa kapanahunan, hindi kapanahunan, maktuwi ka, manaway ka, mangaral ka na may buong pagtsatsaga ay pagtuturo. Sa harapan ng Diyos ni Kristo Jesus, siyang hahator sa mga buhay, sa mga patay, siya pang hukom. Ang Panginoon Jesus, darating po ang kanyang kaharian. Malapit na po ang kanyang pagdating, tama po. Ang lapit na po talaga. Yung climate change din, iba na po. Kumpara sa next year, naging mas grabe. May tornado pala sa Pilipinas. Alam niyo po? Narinig niyo po ba yung tornado? Sa Liluan, sa Cebu. May nakita natin yung mga small tornado. May patay. May mga patay doon. Ipangaral mo ang salita. Maksika sa kapanahunan. Hindi kapanahunan. Maktuwi ka, manaway ka, mangaral ka, pagtitiis sa kahit sa anumang. Kaya, tayo po ay sundalo ng Panginoon Jesus sa gitna ng matinding giyera.
upang iligtas ang mga ibang kaluluwa. Kaya po, suri natin yung ating buhay ng mas detalyado. So yung nakita natin, pagkatapos ng kamatayan, pagkatapos ng ilang segundo, kaagad sila sa impyerno, kaagad sila sa langit. Yung spiritual na mundo ay sa tabi natin. Dito siya, dito. Yung ating spiritual na mundo. Kaya bilang naligtas, mabuhay tayo, gaya ng mga muling mabuhay mula sa kamatayan. Sabi ng Biblia, tayo po ay muling mabuhay. Alam po natin kung ano-ano doon po sa, hindi doon pa, dito po sa spiritual na mundo. Kaya malapit pala yung spiritual na mundo. Kaya kung mabubuhay tayo na may alam o pakunawa tungkol sa yung spiritual na mundo sa tabi natin, kung lumalakad tayo kasama ng Panginoon sa tabi natin na may malap na espiritu tungo sa kaluluwa, tungo sa Panginoon, tayo pa ay nagiging ilaw ng sanlibutan sa kanila. Tayo pa ay nagiging isang sinugo pa ulit ng Diyos. Tayo pa ay nagiging kagaya ni Lazaro sa kanila para iligtas ang mga ibang kaluluwa, para mabuhay tayo para sa Panginoon, para sa ministry ng Iglesia. Kaya sa panahon nyo, maraming mga Lazaro na nakita natin sa Bible, si Apostle Pablo, Pedro, Juan, lahat, mga Thessalonica, mga Pilipos. Ngayon tayo din po ay susunod tayo sa mabuting halimbawa sa nakasulat sa Bible. Okay, hanggang dito po tayo, manalangin po tayo. Mabanging aming dakilamang Diyos, salamat po sa inyong pagbibigay ng oras na ito upang makapakaral ng inyong mahalagang mensahe. Pakitulungan niyo po kami upang maunawa ng inyong kalooban at inyong katotohanan ng mas maigi. Pakitulungan niyo po kami upang baguhin yung aming buhay, isip, puso para sa inyong kaluwalhatian at para sa inyong kaharian na darating. Maraming salamat po sa inyong lahat ng biyaya, ang pagtsatsaga, ang sakripisyo tungo sa amin. Itinalangin namin ito sa pangalan ng Panginoon Jesus na nagmamahal sa amin. Amen.